Halos 19 na taon na mula nang ilabas ng Apple ang orihinal na iPhone at matagal ko nang gustong himayin ang bawat henerasyon nito. Kaya simulan natin ngayon sa orihinal na modelo mula 2007 na karaniwang tinatawag na iPhone 2G. Pero ang opisyal nitong pangalan noon at hanggang ngayon ay iPhone. Ngayon, para maintindihan kung bakit espesyal ang unang iPhone, dapat mong malaman ang kalagayan ng smartphone market noon. Noon, may dalawang uri ng phone, cellphone at smartphone. Mas abot kaya ang mga cellphone, mga nasa $100 at $50 at kadalasan ay madaling gamitin. Pero dahil yon sa kakaunti lang ang kanilang mga kakayahan. Mayroon silang maliit na dial pad na may 9 na button para tumawag at mag-text. Mas mahal ang smartphone, nasa $300 pero may advanced na tampok gaya ng buong keyboard na may 35 button, internet access at push email na agad nag-aabiso kapag may bagong email sa halip na mano-manong tingnan ito. Dahil sa dagdag na tampok, naging mas komplikado gamitin ang mga smartphone at nakilala silang mahirap gamitin. Kaya sa pagpili ng smartphone, kailangan pumili ang customer sa pagitan ng simpleng gamitin na device o mas magaling pero mas komplikado. Noong ipinakilala ni Steve Jobs ang iPhone, ipinakita niya ang graph na ito para ipaliwanag ang bentahe nito. Mas marami ng features ang iPhone kaysa sa advanced smartphones, pero mas madali pa rin gamitin kaysa sa ordinaryong cellphone. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagdisenyo ng bagong user interface, ang multitouch. Dati, ang mga telepono ay may trackball o arrow buttons para sa pag-navigate, pero ang iPhone ay may touchscreen na nagpapahintulot sa mga gumagamit na mag-tap at mag-swipe para gumalaw, na mas mabilis at mas madaling maintindihan. Tinanggal din ito ang pangangailangan para sa mga pisikal na keyboard buttons dahil kaya nang ipakita ng touchscreen ang isang virtual na keyboard kapalit ng lahat ng mga button na yon. Mas malaki ang 3.5 pulgadang screen ng iPhone, 40% na mas malaki kaysa sa karaniwang 2.5 pulgadang screen noon. Dahil wala ng physical manubatan, bawat app pwedeng gumamit ng sariling virtual button set. Napakabago ng touchscreen na teknolohiyang ito, kaya may narinig na reaksyon mula sa audience nang makita nila ito sa unang pagkakataon. Para i-unlock ang telepono, ilalagay ko lang ang daliri at i-slide patawid. Gusto nyo bang makita ulit? Gusto namin ng bagay na hindi mo basta-basta magagawa ng aksidente sa bulsa, kundi isi-slide mo lang patawid. Ang touchscreen ng orihinal na iPhone ay simula pa lang at ang operating system ito ay nagdulot din ng kasabikan. Gamit ang desktop class OS, naidagdag ng Apple ang mga bagong tampok na wala pang nakita sa teleponyo. Katulad ng inertial scrolling kung saan nababago ang bilis ng scroll depende sa bilis ng pag-flick ng daliri tapos dahan-dahang humihinto. Dahil dito, parang direkta mong minamanipula ang content, hindi lang basta nag-gesture. Texture. Impresibo rin ang rubber banding effect kung saan ang dulo ng menu ay parang iniyunat bago bumalik imbes na biglang huminto. Hindi lang ito satisfying, matalino rin itong paraan para ipaalam sa users na nasa dulo na sila ng listahan o webpage. Nakakagulat din ang kakayahan ng mga iPhone app. Halimbawa, kayang ipakita ng Safari ang buong laki ng web pages gaya sa desktop, samantalang ibang telepono ay mobile na version lang ang ipinapakita. Ang iPhone ang nagpakilala ng visual voicemail na nagpapakita ng listahan ng voicemail para mapili at mapatugtog sa anumang ayos. Malaki ang naging epekto nito dahil noong 2007, kailangan tawagan ng user ang voicemail access number ng carrier para makuha ang voicemail. Nagtitrigger ito ng isang robotic na voice menu na tumutugtog lang ng mga voicemail ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakiwan ng mga ito. Kung may 10 voicemail ka at gusto mong ikasiyam, kailangan mong manumanong laktawan ang walang voicemail bago mo ito marinig. Paano kung itinaas mo ang telepono sa tainga at aksidenteng may mapindot ang pisingi mo sa screen? Kaya, naglagay ang Apple ng accelerometer para matukoy ang galaw at proximity sensor para masukat ang distansya. Otomatikong pinapatay ng iPhone ang display kapag inilalapit sa tainga. Gamit din ng Apple ang accelerometer. Para sa paborito kong cover flow sa music app, pwede mong iikot ang iPhone para lumabas ang virtual na estante ng album mo at scroll gamit ang daliri. Tinanggal ang cover flow noong 2015 kasabay ng paglabas ng Apple Music. Dahil may built-in iPad na ang iPhone, hindi na kailangan ng dalawang device ng mga user. Nang una lumabas ang iPhone, sa US lang ito mabibili at pilak lang ang kulay. Sa katunayan, dalawa lang ang pagpipilian noon. Isang 4GB na modelo sa halagang 499 at isang 8GB na modelo sa halagang 599. Karamihan sa mga customer ay pinili ang mas mahal na 8GB na opsyon. Ngayon, mukhang okay na deal yan. Pero noong 2007, hindi pa uso ang ganong kataas na presyo. Halimbawa, ang pangunahing BlackBerry ay nakakahalaga lang ng $300 at halos kapareho ng kayang gawin ng iPhone. Kaya nga sinabi ni Steve Ballmer, CEO ng Microsoft, ito.
$500 fully subsidized na may plan. Sabi ko, yan na ang pinakamahal na telepono sa mundo ngayon. Ano ang ibig sabihin ni Ballmer sa $500 fully subsidized na may plan? Sa smartphone industry, umaasa ang mga carrier gaya ng Verizon at AT&T sa mga manufacturer tulad ng Samsung at Apple para sa customers nila. Kung walang may-ari ng telepono, walang magbabayad ng monthly bill sa carrier. Mas mahal gumawa ng smartphone kaysa ibang electronics, kaya dati tinutulungan ng mga carrier sa gastos para mas maging abot kaya. Tinawag itong subsidy, kaya imbes na mas mahal, naging 300 na lang ang halaga ng BlackBerry. Pero may kapalit ito. Ang mga bumibili ng subsidized na telepono ay kailangang pumirma ng 2 taong kontrata sa isang network. Bagamat komplikado, parehong nakikinabang ang magkabilang panig. Nakakatipid ang customer sa unang bayad, dumadami ang benta ng manufacturer at natatali ng carrier ang customer sa kanilang network. Kung subsidize ang presyo ng iPhone na $500, magkano ang kabuuang halaga nito? Sa totoo lang, hindi natin alam. Ang singular na yo'y AT&T lang ang carrier ng iPhone noon at di nila sinabi ang subsidy. Sa kabila ng mahal, madami namang accessories ang kasama. Mas maraming accessories ang orihinal na iPhone kaysa sa mga sumunod na modelo. Kasama rito ang isang pamunas, isang pares ng headphones, charging cable, power adapter at charging dock. Ang dock lalo na ay malaking kaginhawaan. Bago pa nagkaroon ng iCloud, kailangan naming isync ng mano-mano ang mga device sa aming computer. Ibig sabihin, kailangang isaksak ito tuwing gagamitin. Sa pamamagitan ng pag-iwan ng dock na nakakabit sa iyong computer, pwede mo na lang ilagay ang iPhone at kusa nang magsisimula ang proseso ng pag-sync. Bagamat may ilang nadismaya sa mahal ng iPhone, wala pang tunay na pagtutol. Hanggang Setyembre, nang inanunsyo ng Apple na bababaan nila ang presyo ng 8GB iPhone ng $200 mula $599 papuntang $399 habang ititigil na ang karaniwang 4GB na modelo. Nagulat ng mga unang bumili ng iPhone dahil hindi nila inasahan ang pagbabago ng presyo bago pa lumabas ang bagong modelo sa 2008. Binatikos ng husto ang Apple kaya kinabukasan nagsalita si Steve Jobs sa publiko at naglabas ng bukas na liham na nagsimula sa "Nakakatanggap ako ng daan-daang email mula sa iPhone customers na dismayado dahil ibinaba ng Apple ng $200 ang presyo ng iPhone 2 buwan lang matapos ilabas." Matapos kong basahin ang bawat isa sa mga email na ito, may ilang akong napansin at napagpasyahan. Nagbigay siya ng 3 punto. Una, mas abot kayang iPhone ay nagdadagdag ng gumagamit, nakapakipakinabang sa lahat ng nasa plataforma. Pangalawa, mabilis magbago ang teknolohiya kaya bumababa ang presyo. Pangatlo, dapat pagbutihin ng Apple ang pag-aalaga sa kanilang mga unang iPhone customer. Nag-alok ang Apple ng $100 na store credit sa mga apektadong customer bilang patunay ng sinseridad, sapat para mabawasan ang inis ng marami. 2 buwan matapos, inilabas ang iPhone sa Europe at sumunod sa UK, Germany, France, Austria at Ireland. Bagamat hindi ito naging kasing popular sa mga bansang iyon kumpara sa sariling bansa dahil sa mataas na presyo kasama na ang sales tax, ang iPhone ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $428 sa California kumpara sa $564 sa UK at ang pinakamahal na bansa ay Austria na umaabot sa $622. Kaya ang pagbili ng iPhone sa labas ng US ay nangangahulugan ng pagbabayad ng 30 hanggang 45% na mas mahal. Ngayon, karamihan sa mga customer dito sa bansa ay hindi talaga nagreklamo tungkol sa presyo ng iPhone, kundi nagreklamo sila tungkol sa network nito. Ang pagkakaroon lang ng isang carrier para sa iPhone ay nagdulot ng matinding siksikan sa network. Hindi lang dahil sa dumaming users nag-overload sa network ng AT&T, kundi mas malaki rin ang data usage ng iPhone kaysa ibang smartphones. Nagulat ang mga executive ng BlackBerry nang payagan ng AT&T si Apple na lagyan ng full internet browser ang iPhone. Ang paglo-load ng buong website sa cellular network ay madali mag-overload sa kanilang mga tower at yun na ang nangyari. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit walang 3G ang orihinal na iPhone. Noon, meron ng 3G smartphone at 3G network ang AT&T, pero wala pa ring 3G iPhone. Kung maagang nagkaroon ng 3G, mas lalala ang strain sa network dahil mas mabilis makakakonsumo ng data ang users 3 hanggang 5 beses kumpara sa edge network. May reklamo rin sa kulang na security features ng iPhone, kaya dito practical sa enterprise customer at empleyado ng gobyerno. Ngayon, medyo kakaiba ang paglulunsad ng orihinal na iPhone dahil inabot ng 6 na buwan bago ito inilabas sa merkado matapos ipakilala. Mas matagal ito kumpara sa 1.5 linggo na nakasanayan natin ngayon. Ang dahilan ng matagal na pagkaantala ay may kinalaman sa mga regulasyon ng telekomunikasyon. Dahil cellular device ang iPhone, kailangan muna itong sertipikahan ng FCC bago ibenta at pampubliko ang mga dokumentong yon.
Kung hindi ipinakilala agad ni Steve Jobs ang iPhone, ang FCC ang maglalabas nito. Ginamit ng Apple ang oras na yon para pagandahin pa ang iPhone. 11 araw bago ang paglulunsad nito, inanunsyo ng Apple ang dalawang pagbabago. Mas mahaba na ang buhay ng baterya nito kaysa sa unang inaasahan. Mula 5 oras ay naging 8 oras ng tawag. Pinalitan nila ang screen mula plastic sa salamin, kaya mas maganda na ito laban sa gasgas, pero mas madali namang mabasag. Interesado rin ang mga developer gumawa ng native third-party app para sa iPhone gaya ng sa Mac, pero mangangailangan ito ng malaking trabaho at responsibilidad mula sa Apple. Kailangan nilang gumawa ng SDK o Software Development Kit para magkaroon ng mga kasangkapan ang mga developer sa paggawa ng mga iPhone app. Kailangan gumawa at pamahalaan ng Apple ang App Store, isang komplikado at magastos na gawain. Mas pinili ni Steve Jobs ang mas simpleng paraan na inihayag niya sa Worldwide Developers Conference ng Apple noong 2007. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong web standards na tinatawag na Web 2.0 at Ajax, maaaring tularan ng mga website ang kakayahan ng isang native na app. At sa unang tingin, talagang may saysay ito. Kayang gawin ng mga web app ang mga bagay tulad ng pagtawag, pagpapadala ng email at paggamit ng location data, katulad ng totoong mga app. Pwedeng gawing available agad ng isang developer ang kanilang web app sa pamamagitan ng pag-host nito sa sarili nilang internet server, at kasing dali lang ng pag-update ng website ang pag-update nito. Naiwasan ng matagal na approval process ng Apple sa bawat update. Pwede pa ring i-save ng user ang web apps bilang shortcut sa home screen, kaya pwede na silang lumabas katabi ng mga native app ng iPhone, pero may ilang hindi maganda. Ang icon ng web apps ay simpleng screenshot ng website at hindi bagay sa custom icons ng Apple. Hindi rin pwedeng gumamit ng local storage ang web apps, kaya kapag offline ng user, hindi rin nila maa-access ang app. At ang address bar ng Safari ay nagdulot ng mga problema sa paggamit. Kumakain ito ng vertical na espasyo sa screen at hindi pare-pareho ang kilos sa iba't ibang web apps. Kulang din ang suporta para sa multi-touch gestures na nakakapagtaka dahil pangunahing tampok ito ng iPhone. Hindi na kailangan sabihin hindi natuwa ang mga developer sa web apps at hindi nagtagal bago binawi ng Apple ang kanilang desisyon. 4 na buwan matapos ang anunsyo, naglabas ng pahayag si Jobs. Gusto naming magkaroon ng native third-party app sa iPhone at plano naming ilabas ang SDK sa mga developer sa Pebrero. Inilabas ang SDK noong Marso 6, 2008 at binuksan ang App Store 4 na buwan pagkatapos Hulyo. Noong unang ipinakilala ang iPhone, ipinaliwanag ni Jobs kung bakit smartphone ang pinili ng Apple dahil maraming humihiling noon ng ibang produkto tulad ng gaming console o digital camera. Pero nagbahagi si Jobs ng isang graph na nagpapakita ng pandaigdigang benta ng unit noong 2006 ng 5 kategorya ng produkto. Ang game consoles ang nasa huli na may 26 na milyon ang digital cameras, ay pang-apat na may 64 na milyon ang mga MP3 player, ay pangatlo na may 100 at 35 milyon ang PC, ay pangalawa na may 200 at 9 na milyon, at ang mobile phones ang nangguna na may halos 1 bilyong unit sa loob lamang ng isang taon. Sinabi niya na kapag nakuha ng Apple ang 1% ng merkado, makakabenta sila ng 10 milyong unit. Ito ang target niya para sa iPhone bago matapos ang 2008. Kumusta ang resulta? Noong Hulyo, nakabenta ang Apple ng 6 na milyong iPhone, halos kalahati ng porsyento sa global mobile phone market. May 6 na buwan pa para mapabilis ang benta. Naglabas din ang Apple ng iPhone 3G na tatalakayin ko sa susunod na video. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.